So guys, gawa tayo ng patungan ng mga kaldero ulit. Para dito. Dito na naman, kusina. Ito yung ginawa kahapon. Yan, natapos na rin. Ito ilalagay yung lutuan, dirty kitchen. At dito ko ipapatong yung lamisa. Mamaya. Yan. Okay. Inayos ko kasi nasira na yung aming dirty kitchen. Yan. Nandun na yung mga kahoy na nasira yun. Okay, hello guys. Sabayan nyo ako. Sa anumang paggawa na gaya nito, kailangang matibay ang pundasyon, lalo na sa pagdidikit ng dalawang bakal. Dito rin nababatay natin kung paano magiging matibay ang relasyon. Relasyon na kung minsan, kung hindi matibay ang pundasyon, hindi matibay ang pagkadikit, ay nauuwi sa hiwalayan. Ayan, dinidikit na ni Jordan Tech ang bakal gamit ang kanyang welding machine. Kung ating aalamin at ating lalaliman ng ating mga pag-iisip, ang lahat ng bagay na nangyayari na ginagawa natin ay may relasyon sa ating buhay. Kagaya nito, ang aking ginagawa ay ang pagdidikit ng bakal sa bakal. Ito ay nagpapahiwatig din na kailangan ang isang relasyon ay dikit na dikit at walang singaw. Dahil dyan, mapapatunayan natin na ang ating trabaho ay standard. Hindi kaya ng iba. Ang relasyon ay substandard. Ayan, nakikita naman natin kung paano pinabilis ang pagdikit at pagputol ng bakal gaya ng mga pagputol ng masasamang elemento. Ayan, tingnan naman ninyo. At kailangang sukatin, sukat na sukat ang bawat sides gaya ng pagtantiya at pagsukat mo sa pagmamahal sa kanya. Tandaan po lamang na kailangang walang labis, walang kulang, sapagkat kung ito'y pagkulang man, siguradong pupunta sa iba at didikit doon sa kanya. Ayan, tingnan ninyo, malapit ko nang matapos ang patungan ng kaldero. Winilding pinutol grinder. Kung nakikita ninyo kung paano binubusisi ng inyong lingkod, ang bakal ididikit sa bakal gaya ng pag-ibig na kailangang natsansa mo at alam mo na dikit na dikit dahil magaling ka sa pagmamahal. Ayan. At ngayon naman po ay nandun na tayo sa angle bar. Pinuputol na ng inyong lingkod ang angle bar para gawing paa ng ating lamisa. So, tandaan po lamang kung isang paa ang gagamitin ay hindi ito makakatatayo. Kailangan ang relasyon ay kumplito. 4 ang relasyon, kaya't yung love, L-O-V-E, ay 4 na litra sapagkat kailangan parang lamisa, timbang para hindi tumuwad o magtumbling. At kailangan ding malinis ang pagkagawa. Gaya ng relasyon, sinlinis ng tubig sa bukal at sa ilog. Ayan, kailangan ding magaling ka makisama
sa iyong mahal sa buhay. Ayan, matatapos na. Tingnan naman ninyo kung paano ginagawa. May mga sikreto dyan, gaya ng diskarte mo sa iyong iniirog. Diskarte ang kailangan para tumagal ang relasyon. Yan, sinusukat, tinatansya, at malapit ng matapos ang ginagawa kong patungan ng lamisa ng mga kaldero. Bakal, kasi kung kahoy, marupok at madaling masira. Kailangan ding tandaan na kung minsan ay gagamitan natin ng martilyo para ma-straight o maituwid ang baluktot na bakal. Gaya rin ng pagmamahal, kung minsan kailangang pukpukin sa ulo upang magising sa katotohanan na baluktot na ang kanyang ginagawa, na ang kanyang mata ay nakatingin na sa iba. Bago ilapat doon sa kanyang pagwiwilingan, kailangang straight talaga. At kung ikakabit na gaya nito, kailangan din gamitan ng eskwala para magiging lapat na lapat at hindi kulang, hindi sobra. Gaya ng relasyon na kailangang eskwalado. Hindi kailangang pumunta sa kabila, hindi rin kailangang tumingin sa iba. Iyan ang dapat gawin sa maputi at magiging matagumpay na pagsasamahan. Kung nakikita ninyo, mga giliw kong tagapanood, ay itinidikit ko na po ang paa ng ginagawa kong lamisa na yari sa bakal, at ang kanyang parang face niya ay mukha o kanyang patungan ay screen na malaki ang utas. Iyan, ginagamitan na ng tamang eskwala. Kung titingnan ninyo na ay diferensya, pero tingnan ninyo at inaayos ng inyong lingkod ang para magiging square talaga. Walang labis, walang kulang. Tandaan, ang pagsasama kapag kulang ay hahanap at hahanapin ang kulang sa iba. Iyon, dinikit, winilding, sinukat, ginamitan ng tri-square para lapat na lapat, para pag tumayo ang lamisa, pag tinayo ang pagmamahal, ay lapat na lapat, walang labis, walang kulang. Iyan po, tatlong paa na ang kinabit. Kinakabit na po ang pangatlong paa ng ating ginagawang metal table. Ayan po, ang iyong likod, malapit na nating matapos po. At ating ikinakabit ang lahat ng ating mga nakikita sa ating paligid-ligid ay may koneksyon sa ating buhay. Yan, ginamitan ng smoke. Kanina ginamitan ko ng gasless MIG. Subalit, hindi ako nakuntinto. Kailangan gamitan ng mas matibay na parang relasyon. Kailangan
matibay ang pundasyon. Yan, malapit nang matapos at binabati ko lahat ng mga YT fanatics dyan, Team Sisikoy, at sa iba pang mga admin na nandito ngayon. Thank you po. Maraming salamat sa lahat. Sa mainit na pagtanggap sa akin dito sa YT World. Ayan, pang-apat ng paa. Last, ito yung dapat nating tandaan. Kailangan kumplito talaga ang pundasyon, kumplito ang paa, sapagkat kung kulang ng isa ay disgrasya. Parang sa inyong dalawa pagsasama, yung kulang ng isa ay napupunta sa iba. Yun nga ang sinasabi na kalamitang ang mga kalakihan ay napunta sa samal, sa maling bahay. Iyan. At kaunting-kaunti na lang po, laging tandaan na kailangan sa paggawa ay gamitin ang mga teknik, mga tinatagong galing, sapagkat yan ay magiging sandata natin pagdating ng araw. Ito po ang iyong lingkod, si Jordan Tech, na nagpaalala sa inyo na panatiling apat ang paa para hindi humanap ng iba. Ito na yung ginawa natin. Papatungan na natin ito ng kaldero at mga kawali at iba pang mga pangkuan. Ilalagay ko dito yung lutuan. Ito. So, yan. So, sa susunod, ipapakita ko naman yung paggawa ng dito, hollow block. Okay. Kung gagastos pa tayo ng mga panday, ay mas mahal. Kaya, mas mabuti yung DIY, no? Do it yourself. Yan. Ito yung ginawa. Yan. Oh, may nilding. Pintura na lang wala.